Welcome to Politics and Beyond, a non-point the podcast election series that delves into the heart of politics. I'm excited to bring you insightful conversations with public officials and personalities. Together, we'll explore their opinions, analysis, plans, and aspirations for a better Philippines to empower the Filipino electorate for the upcoming national and local elections. So join me as we navigate through this crucial discussion right here on Politics and Beyond. Welcome na naman po dito sa isang episode ng Politics and Beyond. For this episode, we have a very special guest. Kanya pong iniaalok ang kanyang sarili, oras at karunungan sa sambayan ng Pilipino. Everyone, we have here in our podcast, senatorial candidate, attorney Angelo de Alban. Attorney, thank you so much for saying yes to this conversation and welcome po dito sa Politics and Beyond. Maraming salamat sa iyo, Franz, at magandang umaga, magandang araw sa lahat ng mga nanonood at tagapakinig. And again, nais ko lang pong magpasalamat muli dahil alam ko this is a very busy schedule for you dahil talagang puspusan at iba ang labanan dahil eleksyon na. Para po sa election 2025 at salamat po dahil naisingit niyo po kami sa inyong busy schedule. At bilang panimula sa pag-uusap na ito, can you take us to the very moment, attorney, sa kung paano niyo ginawa yung pagdedesisyon na tumakbo kayo o ialok ang inyong sarili para sa bayan at nagpa siyang maging senador para sa 2025? Noong 2019, pinaghandaan talaga natin na tayo ay tatakbo sapagkat nakita ko na kagad noon pa lang yung trend ng mga politicians natin na same names, no, same promises. Okay. Wala rin silang nagagawa. Mhm. At sabi ko ako ay eligible naman. I'm qualified because at that time I was 38 years old, 37, 38 years old. So I'm qualified, but I was disqualified by the then COMELEC. No? Now, sabi ko, and bakit ako disqualify? Ang daming naghahangad ng tunay na pagbabago, bagong pangalan, bagong mukha na may alam at kaalaman. So medyo nalungkot tayo, no? Pero sabi ko, hindi tayo dapat malungkot kasi mas marami pang may mas pangit na kalagayan dahil sa nangyayari sa bansa. Kaya ngayong election na to, 2025, nakita natin yung leadership ni Chairman George Garcia sa COMELEC, no? At nakita natin na talagang sumusunod siya by the letter of the law. O makikita naman natin na kahit nagipit na sa oras, sinunod pa rin niya ang Supreme Court. Yan ang tamang pananaw sa batas. Kahit na medyo may kahirapan, kung nagsalita na ang Supreme Court, dapat sundin yan. So nakita namin na mukhang okay yung liderato ng COMELEC ngayon at may pagkakataon tayo talagang manalo kasi may social media na, malawak na ang social media. No? Malalaman ng tao kung sino ang nagsisinungaling, kung sinong mapag-imbabaw. Kaya mas ginanahan tayo dahil yung mga nakilala natin noong 2019, nagre-reach out sila sa akin noong 2022 elections pa lang. So sabi ko, wala akong interest muna sa 2022 sapagkat ako'y nag-uumpisa ng pamilya. Ngayon, 2025 talagang kailangan na. Sapagkat kahit nag-uumpisa ka ng pamilya o hindi, talagang napakadaming nahihirapan, lalo na sa bagong budget ngayon. 'Di ba? Nakita mo naman yung budget ngayon, hindi priority ang essential government services. Kaya talagang kailangan may marunong at may alam, may kakayahan na gumawa ng budget at yan ay nasa poder ng Kongreso. Okay. Nandito sa profile ni attorney, you've accumulated in your lifetime of work experience, you've accumulated a total of 33 years of solid experience, 17 years bilang abogado and 16 years as a faculty member. At tanong ko lang ulit, with this 33 years of solid experience, and sabi mo nga,
you're starting a family. And alam naman natin sa laro ng politika, uh, may mga nag-aalinlangan, may mga natatakot. I just wanted to know what's really the turning point, no? Dahil sabi mo nagsisimula ka ng pamilya, and with this 33 years of experience, you can just stay at least to these areas, no, and do something about it, or your advocacy wise. Pero wala bang takot sa inyo, attorney, dahil sabi mo nga nagsisimula ka ng pamilya at medyo madugo ang labanan sa politika? Oo, i-clarify ko lang, yung 17 years and 16 years, sabay ko silang ginawa. No, I am 17 years as a lawyer. While being a lawyer, I'm also a teacher in UST. So everything is about time management. Okay? So diyan ko nakasalamuha yung mga estudyante ko galing sa iba't ibang sektor ng lipunan. Diyan ko rin nakasalamuha yung mga kliyente ko na naghahangad ng katarungan. Kaya nakita ko talaga na for 17 years, walang pagbabagong totoo, walang kagandahang na idudulot. Kaya sabi ko, kung magpapalaki ako ng pamilya sa ganitong setup ng lipunan, ay hindi makakabuti sa aking dalawang anak. No? Kaya dapat talaga ma-improve natin ang ating legal system. At yan ay nag-uumpisa sa Kongreso, at parte ng Kongreso ay Senado. Lahat kasi, naniniwala kasi ako, Franz, no, na lahat ng Pilipino may obligasyon na maglingkod sa bayan sa abot ng ating makakaya at kaalaman. Katulad mo, no, ikaw ay may kakayahan, ikaw ay may kaalaman na to spread the truth through your vlogs, through your podcast. Ang problema kasi, yung ibang tao, gusto nila maglingkod, pero hindi ito ang kanilang kakayahan. Hindi ito ang kanilang kaalaman. I'm also a journalism graduate, no? Before I took up law, nag-journalism po ako, pero hindi ko po kakayahan na maglingkod bilang journalist. Kaya nung nag-abogado ako, mas napasyahan ko na mag-abogado din. Mag-abogado na lang at hindi mag-practice ng journalism. Kasi dama ko sa sarili ko na kulang yung aking kakayahan bilang journalist, pero sapat ang aking kakayahan bilang abogado. With that in mind, gusto kong maglingkod. Pero bukod dyan, meron din akong obligasyon to inspire. Di ba? Kasi lahat tayo dapat we inspire other people. Ang problema sa mga politiko natin ngayon, meron yung iba sa kanila, walang kakayahan, may kaalaman. Because of age, hindi na nila kaya, pero pinipilit pa nila. No? Okay. Merong iba naman, may kakayahan, dahil bata pa sila, malakas pa sila, pero wala naman silang kaalaman. No? Kasi hindi naman nila napag-aralan yung mga dapat nilang gawin. Okay. Ang masakit yung may kaalaman at kakayahan, but they do not inspire anymore. Why? Kasi laging sila na lang ang nakaupo. Kung hindi sila, yung kapatid nila, yung anak nila, yung tsohin nila, pare-parehong pamilya. Hindi sila nakaka-inspire kasi gusto nila sila lang ang nasa upuan at hindi nila binibigyan ng pagkakataon yung mga future leaders ng bansa. So sasabihin nila, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pag yung kabataan ang gustong maglingkod, anong sasabihin nila? Ay, batang-bata ka pa, wala ka pang alam sa mundo. Conflicting yung kanilang sinasabi. So they are not inspiring people. Punta naman tayo doon sa gusto ko lang bigyan nyo kami ng picture nung, kasi sinabi mo kanina, as early as 2019 and even 2022, pinaghandaan mo na itong eleksyon na ito. Can you give us a picture of your daily routine perhaps, no, in terms of going into our people, going on the ground kung meron man, saang lugar na po kayo umaabot, sir, and how is the reception so far of our voting public? Before I ran in 2019, I filed it October 2018. Nakadalawang beses na naikot ako. Bukod sa yung leisurely, bukod sa travel for tourism. Okay. No? Nakaikot na tayo sa Pilipinas 2 beses. Literally nakaikot tayo, napuntahan kahit sa Cebu, nakapunta ako Toledo, Daang Bantay, etc. No? Yes. Sa Bohol, sa Antique, Buena Vista,
pati dulo ng Antique, Buena Vista napuntahan natin, no? Lalo na sa Mindanao, pati Marawi napuntahan namin noon, although hindi kami pinapasok sa Marawi. So dumaan lang kami, pero nakapag-usap tayo sa mga tao diyan. Tapos nung 2022, dahil may pandemic, ay online naman ang klase natin. So virtually, nakapag-ikot-ikot tayo sa Pilipinas dahil yung mga estudyante ko ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya. Meron akong estudyante as far as Davao, meron akong estudyante as far as Cagayan, meron akong estudyante in Palawan, napuputol-putol yung kanilang mga internet. Kaya alam ko na talagang nasa malayo silang lugar. And sometimes I ask them random questions or I give them random instructions. Ligi nga, lumabas ka nga to prove that you are in Mindanao, to prove that you are in Visayas, to prove that you... And then they would say, oh sir, tingnan nyo yan, no? O tingnan nyo ha, o. So, and then I would ask them, o ano ba mga problema dyan? Ano ba ang ganito? Handa na ba tayo sa ganyan? I even ask them, no? Kung ikaw ay may chance na baguhin yung lugar ninyo, ano ba yung mga ganyan-ganyan? So they always give me ideas. My students are a huge factor sa pagtakbo ko na ito. Kasi they are the future leaders. Ang dami ko nakikita sa kanila. Biro mo, engineering, pero yung mga ideas niya hindi lang pang engineer. Yung estudyante ko na AB, pero yung mga ideas niya hindi lang pang AB, pang buong bansa. So, diyan mo makikita, no, na kahit bata pa itong mga to, meron na silang idea of leadership, meron na silang idea of governance. Eh yun ang pinapatay ng mga taong gustong-gusto nilang maupo para sa pamilya lang nila. Papatayin nila yung future leaders eh. Yes. I'd like to go into your may sinulat again dito si attorney sa kanyang profile, the things that I'd like to go to his platforms now, although I don't want the exact specifics, pero kung makapagbibigay kayo kung papaano ninyo ito gagawin, no? Dahil we don't want mother statements here anymore. And kung may maibibigay na po kayong detalye, you can. Of course, the first platform here is that increased in the budget allocation for health, education, and judiciary. So I just want to ask, no, sa lahat ng natutunan ninyo bilang isang guro, bilang isang abogado, papaano nyo ito may dadala sa Senado at maisakatuparan ang mga platforms ninyo, lalong-lalo na ho sa itong sinasabi ninyong pag-increase ng budget, for example? Alright. Yung mga tao kasi, no, lalo na yung mga politiko, mahilig silang magpaikot eh. Bibigyan kanila ng mga masarap na salita, pero hindi nila alam yung posisyon na tinatakbo nila. Pag ikaw ay senador, kasama sa trabaho mo yung pagbibigay ng budget. No? Okay. At kung ikaw ay corrupt na tao, uunahin mo yung mga hindi essentials. Kasi pag essentials yan, talagang pipilahan ng tao yan. Pag hindi naman essentials yan, diyan ka makakakupit. No? Okay. So, anong ginawa nila ngayon? Napaka-importante ng health. Kakagaling lang natin ng pandemic. Yes. Okay? Napaka-importante ng education. Buong mundo nagsasabi ang baba ng reading comprehension natin. Okay? Pangatlo, tayo mismo nagsasabi corruption. Napakataas sa Pilipinas. In fact, yung corruption ranking natin, no? Napakataas. Ibig sabihin, mataas ang corruption natin dito sa Pilipinas. Pero ano ang pinondohan nila? Infrastructure. Hindi ba? Parang nanay at tatay yan eh, no? Parang nasa pamilya. Yung anak mo may sakit. Di ba? Yung anak mo may sakit. Yung anak mo hindi marunong magbasa. Yung isang anak mo pasaway. Tapos sumweldo ka, anong binili mo? Cellphone. Does it make sense? Hindi, yeah. Di ba? So dapat, kung galing ka sa pandemic, maraming nagkakasakit, maraming namamatay, mababa ang reading comprehension, mataas ang corruption, dapat ang pondohan mo itong mga ito. Now, let us go to my specific plan. Yes. Pagdating sa corruption, itong naiinis pa ako, no? Sinasabi nila, pag ako naiupo, isisiwalat ko ang korupsyon, kakampihan ko ang mga dapat kampihan,
iimbestigahan natin, dapat ilabas natin ang katotohanan. Ang point is hanggang dun lang. That is why ako, very specific ang aking platform. Pondohan mo yung husgado. Pondohan mo yung judiciary. Bakit? Ang mga korte ang magdidesisyon kung guilty o hindi ang isang korap. Kahit na may investigasyon sa Senado, kahit na ilagay mo yan sa NBI, imbestigahan ng NBI yan, kahit na imbestigahan ng pulis yan, kahit na imbestigahan ng ombudsman yan, ifa-file nila lahat yan sa korte. Ang problema, the last resort will always be in the courts, no? It is not even the last resort. It is the only resort. Because the policeman, the Senate hearings, they have no power to convict. Okay. They have no power to detain a person, to convict a person, and put him to jail. No? Itong ginagawa ng Senado, in aid of legislation lang yan, to cite a person in contempt. Pagkatapos niyan, kailangan nilang palabasin yung tao kasi tapos na yung investigasyon. Pero ang korte lamang ang makakapag-convict sa iyo at makakapag-order na ikaw ay makulong. Kaya nga sabi ko, pondohan natin ang husgado. Bakit? Ang daming korap na nakakalabas kasi namamatay yung mga witnesses. Okay. Alright. Pag namatay yung witnesses, walang tetestigo. Pag walang tumestigo, insufficient ang ebidensya, tapos ang ebidensya. So yung mga naisiwalat na nila sa investigasyon, kapag hindi yan nakaabot sa korte, o kung makaabot man sa korte yan, dahil sa tagal ng kaso namamatay ang mga witnesses, mapapawalang bisa yung kanilang kaso. Maa-acquit sila. That is why sabi ko, husgado ang kasagutan sa corruption. Because the justice system na medyo mabagal kasi kulang tayo sa mga judges. May mga korte tayo na bakante. May mga korte tayo na walang judges. Bakit? Kulang sa budget. May mga lugar tayo na kulang sa korte. Bakit? Kasi kulang din sa budget. Maniniwala ka ba, France? No? Ang judiciary is the third equal branch ng government. Nandito ang presidente, which is the executive. Nandito ang legislative, which is the Senate and the House of Representatives. At nandito ang judiciary. Bakit ang budget ng judiciary ay 1% lang ng overall budget ng buong Pilipinas? Eh sila yung nagbibigay ng justice, nagre-render ng justice, no? Sila yung nagdidesisyon. Yung iba pwede mong i-privatize infrastructure. Pwede mong i-privatize yan, PPP. Hindi mo pwedeng i-privatize. Dapat gobyerno, through the judiciary, ang magdidesisyon kung sino ang guilty or not. Kaya dyan nakakalabas, nagkakampihan ng mga korap Huwag niyong pondohan ng husgado para bumagal ang kaso. Pag bumagal ang kaso, mamamatay ang mga witness, makakatakas sila kasi walang magdidesisyon kung sino ang guilty or not guilty. That is why my proposal is very concrete. Pag pinondohan mo yung husgado, bibilis ang kanilang operation. Hindi kasalanan ng mga judges yan. No? Kasi overloaded ang mga judges sabi ko nga, ang daming korap sa Pilipinas. Lahat sila kinakasuhan natin. Ang problema, ilan lang ang mga judges. Ilan lang ang mga korte. O edi tatagal ang kaso. Overloaded. Magsigawan yung dalawang magkapitbahay. Magpapile. Magbugbugan yung dalawang magbarkada habang nag-iinuman sila. Magkakasuhan na naman sila. Yeah. Yung mga aksidente sa motor na kasalanan din naman nila. Magdedemandahan sila. Tapos ang kasabayan nila, yung mga nangongorap. O edi siyempre, sa halip na mabilis ang turnover ng kaso, ang next na resetting yan, 2 months from now, 3 months from now. Meron na akong isang abogado, nagrereklamo. Sabi niya, ay nandito ako sa ganitong korte, pang 89 ako. Ay nandito ako sa isang korte na to, pang 100 plus ako. Isipin mo 100 plus, 89 plus, no? 50 plus na kaso sa isang araw. Okay. Siyempre tatama rin ng witness, di ba? Sasabihin niya, ano ba yan? Pinapunta ako rito, reset na naman. O ano ba yan? Ang haba-haba, ang init-init dito, mapapatay pa ako dito. O ano mangyayari? Makakawala yung korap. Pagdating sa education, dapat pondohan mo yung ito yung tinatawag na Higher Education Development Fund. No? Yes. Meron tayong tinatawag na Higher Education Development Fund kasi ako ay nagtuturo ako sa tertiary level. Ako ay teacher sa University of Santo Tomas.
Kaya kailangan ang Higher Education Development Fund, hindi lang sa public school teachers, yung mga state universities and colleges. Dapat meron din kahit papaano, no? Idamay din natin yung mga nasa private institution. Kasi naniniwala ko na ang education, mainly more than the infrastructure, yung mga teachers. Pondohan mo ang development fund para makapag-training sila na maganda, no? May seminar silang mapuntahan, matutunan nila yung mga bagong strategies, no? Lalo na technology tayo ngayon, di ba? Nung nagka-pandemic, na-test yung capacity natin at sadly maraming hindi nakapag-avail of online education kasi even the teachers medyo nahihirapan silang mag-migrate sa online teaching. Pagdating naman sa health ay napaka-basic naman 'yan, no? Ang health hindi lang physical, physiological, pati mental. Sabi ko nga napakalapit sa puso ko yung mga children with special needs at people with disabilities, no? Kaya kasama dyan sa health ay yung tinatawag natin na dapat expanded benefits sa mga people with disabilities and children with special needs. Gaya ng free therapy, no? Kahit man lang once a week, mas maganda pa nga kung twice a week, di ba? And then pwede dyan, dagdagan natin ng free developmental assessment. Kasi hindi nila kaya yan, lalo na yung mga medyo may kahirapan sa buhay. So hindi nila they cannot afford yung developmental assessment kahit na once a year, pero maganda nga kung twice a year. Tapos ito pa yung mga family members nila. Family members yan, hindi naman nagmamakaawa yan. Gusto nila ng livelihood program. Even the guardian, even the child or the adult with special needs, dapat mabigyan sila ng livelihood program para man lang maging kapakipakinabang sila na miyembro ng ating lipunan. Hindi yung nagbibigay ka lang ng dole out. 'Di ba? Kung nabigyan mo nga yung tao na walang special needs or disability through AKAP or ayuda, bakit hindi mo mabigyan yung children with special needs ng free assessment man lang or free therapy man lang? So wala talaga sa priority Hindi nila nabibigyan ng tamang priority yung mga tao na dapat bigyan. What I like about sa na-share ni Attorney, very clear, very may plano talaga, and may ramdam mo yung paghahanda, ramdam mo yung kagustuhan, no? Na talagang kagustuhan ni Attorney na i-alok ang kanyang kaalaman at ang kanyang buong sarili para sa Pilipinas. Tanong ko lang, no? Gaano nyo ba kagustong manalo sa eleksyon na ito? Gustong-gusto nating manalo sa eleksyon na to, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa lahat ng kayang-kaya nating magawa at matulungan sa mga batas na kaya nating gawin. Alam mo, Franz, sabi ko nga sa misis ko, I really want to win, hindi lang para sa sarili ko kasi obligasyon ito mapapahiya din ako di ba? Binubuhat ko yung sarili kong bangko na isa akong abogado, na isa akong teacher. Pero after that, what? So gusto kong manalo para maipakita ko doon sa mga taong nasabihan ko, pinangakuan ko, naniwala sa akin, ito ang gagawin ko, ito ang aking priority program. Pagka nagawa ko itong mga to, no? Hindi lang naman ito priority program lang ito, no, Franz? Priority programs lang itong mga to. Pero pag nagawa ko itong tatlong ito, alam ko pwedeng-pwede na akong hindi tumakbo ulit sa susunod. Kasi tapos na ito Ito lang yung nakikita kong problema. Ma-increasean lang natin ng budget ang ating judiciary, no? Bibilis. We will combat corruption efficiently. Maamyandahan natin yung family code, may ayos natin yung struktura ng ating pamilya. Pangatlo, mabigyan natin ng expanded benefits yung people with disability and children with special needs. Napakalaking bagay na yan. Pwede na akong mag-retire. Hindi ako gahaman sa kapangyarihan. Anong magagawa ko dyan? Magwawangwang ako sa EDSA, ganon. Gusto mo, dapat meron akong bodyguards, etc. Hindi ko nature yan. Okay. I want to go over to the things that you said that you're not in favor of, no? And one thing that struck to me is the death penalty.
you're not in favor of death penalty, but I want to ask your thoughts, attorney. There have been proposals, no, just recently, na ibalik yung death penalty for corrupt officials. Are you at least open to this, or what other recommendations you can, kumbaga, kung pwede nating i-twist, no? Or are you like saying na talagang zero total, you're closing your doors when it comes to death penalty? I am closing my doors absolutely to death penalty, friends. You know why? Ikaw, kung gagawa ka ng kalokohan at alam mong papatayin ka pag nahuli ka, hindi ba mas itotodo mo pa yung kalokohan mo? Say for example, isang tao, no? Isang tao magbebenta ng droga, o kaya isang tao magkokorrupt ng 50 million, or isang tao na papatay ng 10. Tapos alam niya na, ay, pagka nahuli ako rito, death penalty, mapapatay ako. Anong gagawin ko? Di ba itotodo ko na? Hindi lang 10. Di ba? Go big or go home na sinasabi nila, di ba? Yes, so, yes. death penalty is actually inspiring people to commit more crimes. Kasi the fact na na-decide nila na mag-commit ng crime, wala na silang pakialam. No, wala na silang pakialam kung sino ang masaktan, wala na silang pakialam kung sino yung masira. Ang gusto nila magawa nila ito. I am a lawyer. Alam ko yung mentality ng mga kriminal. Ang sasabihin nila, dapat pala, attorney, ginanong ko na lang lahat. Ay, sabi ko, masama ka pala tao. Na lang yung kinurap nila, no? Oo, makikita mo yan eh. Kasi tingnan mo, sasabihin mo 50 million, plunder, papatayin ako pagkatapos ito. Eh di gawin ko na lang 70 million. Yung 20 million pang-bribery ko sa mga taong manghuhuli sa akin. O di mag-ano na lang ako ng 150 million kesa naman sa 50 million lang. Okay, that is one. That is just one aspect, Franz. No? Yes. The second aspect is, there is no data to show that death penalty is actually a deterrent factor. Pumunta ka sa US, tinanggal nila ang death penalty sa iba. As in fact, US na ito ha, US na ito, yung technology nila doon, light years, napakalayo sa atin. Pero may mga cold cases na tinatawag, o kaya may mga cases na nire-reopen because of DNA testing. No? At napapatunayan na yung napatawan ng parusa nung unang panahon, no, 70 years from now, 30 years, 1970s, at siya ay Black American, naging guilty lang naman siya dahil Black American siya. No? So nung ni-review nila yung DNA, napatunayan na hindi niya pala semen or sperm sample yung nasa loob ng panty o ng babae. So in other words, hindi perfect ang ating justice system dito sa Pilipinas. Pag nagkamali ka, kahit na isang patay lang yan, kung kamag-anak mo yan, 100% masakit sa damdamin. Hindi mo na maibabalik ang buhay. O di ba? Pangatlo, sasabihin ng mga tao sa akin, ito yung nagugulat sila eh. Attorney, napakalambot nyo naman pala sa mga kriminal, no? Sabi ko, hindi. In fact, kung papatayin mo sila, magkukumpisal lang yan, no? At magkukumpisal lang yan, pag pinatay mo sila, wala na silang kasalanan. Ako, ang gusto ko, mapahirapan sila sa kulungan. No? Yan ang gusto ko, makulong sila dyan, wala silang makausap, pagsisihan nila ang kanilang kasalanan sa lipunan, no? At sa mga napatay nila, sa mga nakorap nila, pagsisihan nila, dyan sila mabulok sa kulungan. No? So pang-apat, no? Tinatanggal kasi natin yung rehabilitation factor. Okay? May mga tao na pwedeng ma-rehabilitate. Okay. No? Yung tipong nagawa ko ito kasi economic side, gipit na gipit ako, nasa ospital ang aking anak, pushed against the wall, ginawa ko ito. I'm not referring to plunder, rape. I'm not referring to those things ha. I'm referring yung economic crimes. Like nagnakaw sila, no? Nagnakaw sila ng ganitong amount or sumali sila sa isang sindikato kasi may kamag-anak sila na nasa ospital, nagugutom, etc. So, hindi na ito saklaw ng death penalty, pero gusto ko lang i-point out na ang pagkakakulong may rehabilitation aspect yan.
nire-rehabilitate natin dapat ang mga taong nakagawa ng pagkakamali. Hindi yung papatayin mo agad, nagkamali na ng isa, patayin mo kaagad. No? Kumbaga, justice should be restorative in nature. Restorative justice. Yes. Yan, rehabilitation. Kasi pwede siyang maging productive member of society. No? Ako may mga kliyente ako. No? May mga kliyente ako na nakulong at ngayon ay nakalaya na. Nakulong sila ng 2 taon, 4 na taon, no? At ngayon okay na sila. Meron akong mga kliyente na probation, no? Probation yung hindi sila makukulong pero dapat magre-report sila sa probation officer nila, no? At okay naman sila. They are good members of society. So, dapat holistic kasi yung approach natin sa justice system, no? That is why we need to fund the judiciary so that the judiciary could determine ano ba ang tamang ginagawa sa mga taong ito. Ikulong lang ba natin sila or dapat may aspeto ng rehabilitation? Okay, I want to go over to the things naman that you are in favor of. I'll just go over to some, no? And ask your thoughts or even the programs that you have in mind kung papaano sila gagawin or susuportahan. So, I'll go first to the mass transportation. I mean, mass transportation, the modernization of jeepneys or yung mga public vehicles. Naging conversation na to in the past. What are the things that you have in mind na itong mass transportation or the rehabilitation of jeepneys na matuloy na talaga, no? Dahil medyo sa ngayon urong-sulong yung mga operators ng jeep. I want to hear your thoughts on that, attorney. Ang mahirap kasi dito, Franz, parehong tama, no? Pero parehong mali. Parehong tama in the sense na ang mga nasa mass transportation, they are actually providing public service. Okay. No? They are actually providing public service because mass transportation is very efficient. Okay. It is the only way to combat traffic, congestion, not only in Metro Manila but in the entire Philippines. Isipin mo kung may 50 na kotse kaysa isang bus. Di ba mas makakagaang ang bus? Okay, so that is one. Public sector, the operators and the drivers, they're doing public service. Okay. On the part of the government, no, tama din naman sila because kung makakapunta ka sa kalye, lalo na kapag umaga, yung harurot ba ng jeepney, alam naman natin yung usok. Okay. Diba? That is not good for the environment. So, ang government gusto lang naman niyang i-regulate at pagandahin yung ating environment by regulating itong mga non-compliant vehicles, lalo na sa smoke emissions. Pero pareho silang mali dahil una, on the part of the government, pinipilit nila agad-agad. Of course, sasabihin na, sir, 5 years ago pa yan. Yes, then what should the government do then na para at least mapapayag sila or at least may dialogue? No? Sige. Hindi, ang problema kasi yan, dapat i-subsidize ng government at wag masyadong mataas yung presyo. No? Kasi ang problema natin, may nakikinabang dito eh. May nag-i-import ng mga Euro-compliant cars or Euro-compliant buses or vehicles. At sila yung nagdi-distribute. Bakit hindi natin pondohan yung mga local manufacturers natin? Lately, ang daming, ayoko na lang magbanggit ng mga pangalan, no? Pero ang daming Filipino inventors, no? Ang daming Filipino jeepney manufacturers na na-resolve nila. No? Na-resolve nila yung problem and they're offering it. Now, medyo may kamahalan ng kaunti. Okay. Okay? Dito naman nagkakaroon ng problema sa part ng jeepney operators, no? And jeepney drivers. Totally ayaw nilang pakinggan. Because mali din ng government, masyadong mataas ang presyo. No? So kung willing lang sana yung mga operators na okay, willing kami na pakinggan ng government, pero government please dapat willing kayo to subsidize a huge portion of this. Kaysa naman sa 5 taon na yan, attorney, 7 taon na yan. Oo nga, 7 taon, sinabi nyo kailangan kayong magpalit. Ang tanong, may naibigay ba kayo? Okay. 'Di ba? Sinuportahan nyo ba sila?
So hindi nyo naman sila sinuportahan, binigla nyo sila, sinabi nyo kaagad, papatayin ko kayo kapag hindi nyo to pinalitan. Ay nako, wala na kayong problema sa hindi na kayo makatakbo sa kalye kapag ganyan, bigyan niyo pa ng deadline. Itong mga jeepney operators and drivers, may pinapaaral yung mga yan eh. Di ba? At sabi ko nga, public service yan eh. Oh, di ba, they shuttle, they drive yung mga trabahador natin, yung mga estudyante natin, yung mga matatanda natin from one place to another. So that is a public service. Bakit hindi natin sila suportahan? Okay. I just want to go over to the next, last na ito, sa part na ito. I just want to go over your thoughts on, dito kasi you're in favor of the protection of the LGBTQ community. Kasali ba dito yung pagnanais ninyo na sana maisabatas na ang SOGI bill, or this is even different? So tell us briefly about this kung ano. All right. Ako kasi ayoko nang ituring ang members of LGBT as different. I Okay. want to treat them as equals. Okay, that is one. If Okay. if you pass a law, especially for them, that sends a message that they are different. Okay. And mag-iiba yung pananaw ng tao sa kanila. Katulad ng, okay, senior citizen, weak, right? Senior citizen. Kumbaga may impressions na ibang entity sila, or it makes them more special, at least to the, that impression na parang iba sila or mas special sila, no? Kasi may dedicated law for the sector, ganyan. Yes, ako ang turing ko sa inyo, parang ordinaryo. Di ba? You are humans. I should treat you as human being, not as a weak human being. Okay. Tingnan mo, may mga special na batas. Pregnancy. Di ba? Student, kasi wala pa silang trabaho sa buhay. Okay? Child abuse, battered women, senior citizen. Hindi ba itong mga to, anong common denominator nila? They are considered weak. I don't believe that members of the LGBT community are weak. I believe them to be strong. But they are not given proper protection. Example, si A at si B. Okay. Mag-partner. Okay. Ayaw ng pamilya nila sa isa't isa. Ayaw ng pamilya ni A kay A dahil siya ay bakla. Nakakahiya daw siya dahil macho-machohan ng tatay, no? Okay. Ganon din si B. Macho-machohan din ng tatay. So they partnered, bumukod sila. Okay. Under our present law, pag namatay ang isa sa kanila at meron silang ari-arian, sino ang magmamana? Yeah, parang they're having pamilya nila, yung pamilya nila na may ayaw sa kanila. Hindi ba unfair yon? So we have to change the property regime of the family code to give LGBT member, the community, the power to dispose of their property kung kanino nila gusto, kasi ayaw nga sa kanila ng pamilya nila eh. Okay. Di ba? Pangalawa, pag na-hospital si A, na-hospital si B, hahanapin ng ospital, asa ng pamilya mo? Yes, kasi hindi sila makapirma ng waiver, di ba? Yes. Nearest of kin. Ayaw sa'yo ng pamilya mo, sasabihin nila, ay yan, tignan mo nga naman, nangangailangan ka, sa amin ka rin babalik. So, Anong sasabihin nila? Excuse me, ayokong bumalik sa inyo, pero itong batas na ito forces me to go back to you. That is why kailangan nating amyendahan yung batas na yan to authorize the partners to sign for in behalf of his or her partner. Alam mo, merong example dyan eh. Napakaganda yung ginawa ng Quezon City, yung right to care card. Okay, yes. Ano yung right to care card? Diba? Merong special power of attorney, nandun sa card, i-scan mo lang yung QR code, lalabas doon na I am authorizing this person to sign for in my behalf. Okay. Diba? Pero alam naman natin, attorney, those topics are a little bit of taboo, no? At least na lang ngayon medyo we are opening our eyes. But sa tingin niyo ba hindi magiging madugo ang laban na ito, no? Specifically when you try to change
the part of the family code to really cater the needs of the society. I mean, honestly, magiging madugo ito, and how far are you willing to go in terms of realizing this? Okay. Mahirap talaga, Franz. Just to Yeah. be clear, no? Just to be clear, I am not in favor of same-sex marriage. Okay. 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 I am not in favor of same-sex marriage. Okay. But I am in favor of full protection, all gender protection. Okay. Okay, kasi yung iba nami-mislead sila, akala nila I am in favor of same-sex marriage because I will include LGBT community in the amendment of the family code. Okay. No, I am not in favor of same-sex marriage, but I am in favor of full protection short Okay. of same-sex marriage. Ano itong mga to? Hospitalization. Yun na nga, yung sinasabi natin kanina. Disposition of properties. Okay. At saka yung pag-acquire ng property. No, bakit kailangan na kapag nag-acquire ka ng property, ang hirap-hirap kapag kayo ay mag-partner? Gusto niyo ilagay kayong dalawa doon, pinundar niyo 'yan. Yes. Di ba? Ang pagpapamana ng property. Paano pag namatay ka? Kukunin ng pamilya mo yung bangkay mo, kayo naman talaga ang nagsama. Tapos itatapon lang nila kung saan-saan. Pag nakuha na nila yung mana nila sa'yo, sasabihin nila, ay, wala namang kwenta yung baklang yan kasi pahirap sa pamilya yan. Itapon nyo na lang sa pinakamalayong sulok ng sementeryo basta nakuha na natin yung property niya. Okay. Ang punto ko dito is, LGBT members should be treated with dignity. And they should be treated equally kapareho ng hindi LGBT members. Dapat walang special na batas kasi the moment na binigyan mo sila ng special na batas, you are recognizing their weakness. I don't believe that they are weak. I believe they are not represented properly. Magkaiba yung dalawa na yan. Kasi pinaglalaruan tayo ng pinaglalaruan yung taong bayan ng mga salita di ba? Sasabihin na, ay may SOGI para protection sa kanila. Yung ang dami kong kaibigan na members ng LGBT. Hindi naman nila kailangan ng protection physically. Ang kailangan nila yung sa batas. Na dapat maituring sila na totoong miyembro ng lipunan dahil may dignidad din naman sila Okay. We're down to our last question. No? I just want to know your thoughts on these issues because I believe that at the end of the day, hindi lang naman mga puro advokasya dapat yung dala mo sa when you go into the Senate, no? May mga issue po talaga, attorney, na it will come to your table na hindi tugma sa iyong advocacy. So I just want to hear your thoughts on this or kung ano yung maisa-suggest ninyong improvement, no? We're down to our last question. I just want to ask your thoughts on the handling of the issue when it comes to the West Philippine Sea. Ano pong masasabi ninyo in terms of the handling of this administration when it comes to our foreign policy in the West Philippine Sea? Are you quite satisfied? What are the other improvements pa na pwedeng gawin ng administrasyon na ito? Alright. Ang mahirap kasi sa mga tumatakbo sa atin, hindi nila alam may tatlong kapangyarihan ng Senado na exclusively sa Senado lamang. Dalawa sa mga ito ay impeachment judge, no? Mga senador lang ang pwede mag-impeachment judge. At yung isa dyan yung mag-ratify ng treaty, which is foreign relations. Kaya kung boboto kayo ng senador, dapat may alam yan sa international law. Kasi may international foreign aspect relation ang pagiging senado. Kung wala kang alam sa konsepto ng international law, yung mga sinusunod natin dyan, mapapahamak ang iyong bansa. Now, ano ang kasagutan sa West Philippine Sea? Diplomasya ang kailangan dyan, hindi rhetorics na pupunta ako sa gera, handa ako makipagpatayan. My God, we are in 2024. Any country can shut us down by accessing or hacking our internet system. So ang solution dyan sa West Philippine Sea ay diplomasya. Give and take. At the end of the day, tao ang mahalaga. Kung isusugod mo ang mga sundalo natin sa gera, without one Chinese military man going there, pwedeng-pwede nilang pasabugin lahat ng ating
lugar. Missile lang ang katapat niyan, internet hacking lang ang katapat niyan. Iiyak tayong lahat. So diplomasya ang kailangan natin, ang sagot sa West Philippine Sea. Hindi ba nangyari? Matagal ang diplomasya, Franz, ha? It will not happen overnight. Tingnan mo yung nangyari kay Mary Jane Veloso. Di ba? Biro mo, di ba, may mga rhetorics pa tayo nun, makikigera tayo sa Indonesia, ipo-pull out natin ang mga OFW natin sa Indonesia. Wala naman yan because sa panahon ngayon, no, countries will say, mas kailangan mo ko kaysa kailangan kita. Gusto mo umalis sa bansa namin? Go ahead. No? Pupunta kami sa, you want to pull out your OFW? Pupunta kami sa India. Pupunta kami sa Vietnam. Pupunta kami sa Pakistan. No? Now, ang sinasabi ko lang is this, yung kay Mary Jane Veloso, nakikipaggera tayo noon, pero sa diplomasya, nahilot natin. No? At ngayon, nakauwi na siya. So, yan ang sinasabi ko. Papatay ba tayo ng tao para lang sa pride natin? O pwede naman nating hilutin sa diplomasya? Sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga sa Franz, ang Senado, mayroong foreign relations aspect yan. Kung wala kang alam sa foreign relations, sa international law, puro iiyak at iiyak ka lang dyan na maggera-gera tayo. Hindi yan utak ng isang senador. No? Dapat ang isang senador, malawak ang iyong pag-iisip, may kaalaman ka sa international law, dahil meron tayong tinatawag na diplomasya. Hindi tayo dapat baril lang ng baril. Kung makukuha naman natin ang kagustuhan natin sa diplomasya o sa salita lamang. I just want to push the question further now in relation to the West Philippine Sea. What are your thoughts on the pivot of this administration to the US versus the past administration to China? Which do you think is the more ideal solution? Is it the pivoting of the US or the China? Ako, if I were to decide on that, no, if I were in their place, I would pivot to as many countries as possible. Okay. Sabi nga natin, no, we should not put our eggs in one basket or in two baskets. Ilagay natin sa lahat. Makipag-dialogue tayo, multilateral agreement tayo, makipag-usap tayo sa lahat, hindi lang po sa China, hindi lang po sa USA. Remember, Indonesia is also a rising power. Malaysia is also a powerhouse. Australia is also there. Japan is also there, no? Meron na po tayong tinatawag na BRICS ngayon. Brazil, Russia, China, India, and South Africa. Itong mga ito, they're also powerhouses. No? We should not pivot to one country alone. We should pivot to all countries as much as possible. Sabi ko nga sa inyo, may international relation aspect ang Senado. Kung limited lang ang utak mo na puro Pilipinas, tama yan. Pero kung puro Pilipinas lamang, mali yan. Kasi meron tayong mga kamag-anak, meron tayong mga kababayan, may mga nagtatrabaho tayo sa ibang lugar. Ipapahamak mo yan kung sa isang bansa ka lang lalapit. So we have to approach as many countries as possible in order for us to have an independent foreign policy. Hindi yung pag iniwan ka ng Estados Unidos, pag iniwan ka ng China, iiyak ka na lang. No? Hindi. Pag iniwan ka ng USA, okay, meron pa akong Australia. Okay, meron pa akong Indonesia. Okay, meron pa akong Russia. Okay, meron pa akong China. Pag iniwan ka ng China, okay, meron pa akong USA. Meron pa akong Indonesia. May Vietnam pa ako. So, wag dapat isang bansa lamang yung nilalapitan natin. I want to go over to the kasi itong issue na to is naging malakas yung tunog niya the first few years of the Marcos administration. What's your thoughts on the charter change, no? Specifically, what's your thoughts on the charter change? Nararapat na ba na buksan o palitan yung 37-38 years na constitution natin, specifically, opening the constitution in itself? What's your thoughts on this?
hindi pa timely na mag-open ng constitution kasi yung mga taong involved ngayon, they have personal interest, no, Okay. in the amendment of the constitution. Yes. All right? So kung well-diversed, kung Okay. well-diversed ang nakaupo sa lahat ng pamahalaan, sa lahat ng posisyon, pwede. Okay. Pero kung magkakamag-anak ang nakaupo diyan, no? Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, tsohin mo, pamangkin mo, nakaupo sila sa lahat ng position. Tapos magko-constitutional amendment ka. Tapos i-extend mo yung term nila. O di kaya naman tatanggalin mo yung term nila. Okay. Delikado yan dahil you are sanctioning yung maling ginagawa nila. No? Dapat hindi pa muna. Ngayon, kung mayroon mang amendment sa Constitution, dapat yung tanggalin yung political dynasty. Okay. That is the only time that I will allow or I will sanction or I will consent only if on the political dynasty aspect. Okay. You make mention of the anti-political dynasty law, attorney. I will be very honest here. Sa mga nakaupo ngayon, sabi mo nga, mga magkakamag-anak, brothers, sisters, uncles. Ano yung pwede natin gawin? Because I'm very sure, hindi nila ipapasa to kasi Exactly. maapektuhan sila. Anong maaari nating gawin para at least maipasa yung anti-political dynasty law? Ano pang maaring ways, no? Ano pang maaari nating gawin? Given the fact na hindi naman nila to aaprubahan because sila yung maapektuhan. How can we have an anti-political dynasty law given all the things that are given now? We need to have new leaders. Okay. We need to have independent leaders. Okay. Leaders who do not have relationships, leaders who do not have brothers or sisters or uncles or aunts in the national government. Kasi ang hirap dyan, self-serving. No? Okay. Self-serving kung papalitan ko ang constitution para sa akin. Kapal ng mukha, di ba? Gusto ko tanggalin yan. Sasabihin nila, well, it is not political dynasty, it is political destiny. Wow naman! Paano naman yung future leaders natin? You are not inspiring future leaders. Di ba? Alam naman natin sa Pilipinas na napakahirap, no, mag-convince ng mga tao kasi puro popularity contest tayo dito. Di ba? Yan ang ginagawa nila. Hindi nila popondohan ng edukasyon para hindi matuto ang tao para maniwala sa kanilang pambobola. Okay. No, hindi nila popondohan ng husgado para makakorrupt sila at hindi sila makonvict. As simple as that, no? Hindi nila popondohan ng health para magmakaawa ang tao sa kanila, humingi ng pera, humingi ng ayuda para makapasok sila sa public health. So sila mismo ang gumagawa ng problema at sila mismo ang lulutas. So ang solution lang sa political dynasty, boboto dapat tayong lahat ng independent, yung totoong bago na walang kamag-anak sa national government para makapagpasa tayo ng anti-political dynasty law. That is the only way. Dapat hindi tayo magboto ng mga may kamag-anak sa national government na magpapasa ng batas. No? Okay. Last few questions, I promise. Of course. Of course. Last few questions. I forgot. Last few questions. Narinig na namin lahat ito, no? Of course, narinig na natin sa mga hindi lang sa inyo, no? Sa mga bago, sa mga nagbabalik Senado, narinig na natin itong mga mass transportation, mga protection ng LGBTQ, mga protection ng environment. Of course, narinig na namin lahat ito. What is your assurance to us, especially to voters, na pag naupo kayo sa Senado, gagawin nyo ang lahat ng ito at gagawin nyo ito ng may puso at walang interes, no? Ano yung assurance ninyo sa amin? Dahil narinig na namin lahat to eh. First of all, Franz, I guarantee you, wala pang nagpangako na popondohan nila ang judiciary. Okay. Ang pangako lang nila, tatapusin nila ang korupsyon. Okay. Ang pangako lang nila, galit sila sa korupsyon.
Ang pangako lang nila, ayaw nila sa korupsyon. Franz, kahit ang mga korap, ayaw nila sa kapwa nila korap dahil ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. No? Ako lang ang nagsasabi na dapat pondohan ang judiciary. Okay. Panahon pa ng kahit sino mang tumakbo, wala man lang nagsabi na ang kanilang plataforma ay pondohan ang judiciary. Bakit? Kasi hindi naman nila alam how it works. No? Sabi ko nga, ako ay may kaalaman at kakayahan. Nakita ko na ang problema. Ang problema natin, kaya maraming korupsyon, hindi natatakot ang mga korap dahil matagal ang takbo ng kaso at hindi kasalanan niya ng mga judges. Ang daming mga judges, may mga pinapatay pa nga ng mga judges, di ba? Ang hazard pay nila napakababa, ang rata nila ang baba. Meron akong kakilala judge dito sa Quezon City, pumupunta pa sa Olongapo, no? Kasi walang judge doon. May kakilala din ako, judge ng QC, pumupunta pa sa San Juan kasi wala ding judge doon. Kulang na kulang ang mga judges. Yan ang gusto ng mga korap kasi matagal ang kaso. Pag matagal ang kaso, hindi sila makalaboso. So wala pang nagsabi niyan kasi walang may gustong magsabi niyan. Ako lang ang nagsabi niyan. Kaya ang sinasabi ko, sukat na sukat, specific ang aking solusyon. Pangalawa, malapit sa akin ang persons with disabilities, ang children with special needs. Bakit? Ang pamangkin ko mismo, ang anak ng nag-iisang kapatid ko na babae. Isa lang ang anak nila. Siya ay may cerebral palsy at meron din siyang special autism. Meron siyang autism. Kaya yan ang tatrabahuhin ko. Kaya nga very specific. Alam ko yan, founder. Isa ako sa mga founders ng School with Special Education, no? Providing special education. Alam ko ang kailangan nila. Kailangan nila ng developmental assessment, kailangan nila ng free therapy, lalo na doon sa mga taong cannot afford. Kasi may kamahalan no? So yung dalawa na yan ang tututukan ko talaga. Yung family code, wala pa nga nag-aano din yan Wala pa rin nga nagsasabi niyan. Ang sinasabi lang nila, SOGI bill, ang sinasabi lang nila, protektahan ng ito, pero wala pa nagsabi na kailangan ng amendahan ang family code. Kaya itong tatlong ito ang priority ko. But I am willing to work with other platforms, no? Kung gusto nila sa health, dagdagan pa nila ang health, whatever, I am willing to cooperate so long as it's for the common good. Pero ako, itong tatlo lang ito, napakalaki ang magagawa nitong tatlong ito. Okay. Just very briefly para sa pagtatapos ng pag-uusap na ito, no? Just very briefly. Bakit si Attorney Angelo de Alban ang kailangan ihalal bilang senador ngayong 2025? Mga kababayan, isa lang ang dahilan ko, o actually dalawa, pero pwede mo siyang pagsamahin. Yung sense or obligation to serve and sense obligation to inspire. Kailangan sa senador ay may kaalaman at kakayahan. At kahit na may kaalaman ka at kakayahan ka, kung ikaw na lang lagi ang nakaupo, pamilya mo lang lagi ang nakaupo, nanay mo, tatay mo, tsahin mo, you are not inspiring future leaders. So kung ako ay maihahalal, I could inspire people, especially independent candidates in the future. May tsansa pala. May tsansa pala na manalo ang isang taong may kaalaman at kakayahan kahit na hindi malaki ang kanyang makinarya. With that, may inspire natin ang future leaders. Umangat sila para mapalitan na natin itong mga tao na lagi na lang sila ang nakaupo, pamilya na lang nila ang nakaupo. Tandaan natin, bakit kagagastos ng milyon, no? Hundreds of millions para maupo sa isang posisyon na ang sweldo mo lamang ay kulang-kulang 300,000 per month. Ngayon sasabihin nila, wow, ang laki naman yan. Yun na nga po, 300,000 per month times 12, magkano lang po yan? Times 6, hindi pa lalagpas yan ng 25 million. So kung 25 million sa loob ng 6 na taon, bakit gumagastos ang isang kandidato ng 200 million? Bakit gagastos ang isang kandidato ng 500 million? Yan na nga po ang sinasabi natin. Hindi ho ba? Kaya you are not inspiring future leaders with your actions. So dapat pumili po tayo, hindi lang ako, no? Hindi lang ako, Franz, kahit yung ibang independent. Kasi that is the only way to educate the people, to tell the people we need inspiring leaders. Okay. Thank you for tuning in for this week's episode
of politics and beyond. Stay connected by following our official social media pages for the latest updates. I'm your host, Franz Merida, and I can't wait to dive into our next conversation here on Politics and Beyond.